welcome back to Dr. Son TV. Mga kasambahay, nandito pa rin tayo sa napakagandang Ace Water Spa. Now here at poolside with Mr. David Echalar and now also with Mr. Amancio Tan, both of the UNTV News and Rescue Team and the Quick Action Team for some water safety tips. So David, even in the summer, marami yatang mga nagkakaproblema sa tubig, nalulunod o muntik ng nalulunod, no? Opo, lalo na ngayong summer at maraming na nagbabakasyon. So common po sa mga resort na mayroong nalulunod, lalo na yung mga hindi naman sanay na lumangoy o yung medyo takot pagka nakakarating sa malalim na part ng dagat o ng swimming pool. Ang problema, hindi lahat ng resorts may lifeguard. Opo, sad to say, hindi lahat ng mga resort ay meron na lifeguard. Then sometimes medyo overconfident yung ibang tao, kahit hindi marunong lumangoy, sige pa rin, sumisisid. Minsan hindi lang nakakayanan yung current sa ocean. Opo, yung mga iba kasi gusto lang subukan, yung iba naman dahil parang nakakantsawan ng mga kaibigan. So, kumbaga akala nila, kaya nila, pero yung pabalik, yun na nagkakaroon ng problema dahil pwedeng nahirapan dahil malakas yung alon or nagkakaroon ng mga muscle cramp sa kanilang mga katawan. So ano ba dapat natin gawin pag may nakikita tayong nalulunod? So una nating dapat gawin, siguro sample na lang si Mr. Amancio. Ano bang sign na nalulunod ng isang tao? So ang unang natin makikita, nagkano yan, kumakampay-kampay yan sa tubig. Pagkakaya pa niya makasigaw, sisigaw yan ng tulong. So tayo bilang sabihin natin na isang ordinaryong tao na hindi tayo marunong, una gawin natin na mag-utos tayo ng sa isang tao na hihingi ng tulong. Okay? And then susunod natin gagawin, ikaw kung hindi ka marunong lumangoy o hindi ka naman good swimmer o strong swimmer, ang pwede natin gawin, maghanap tayo ng something na pwede nating ipang-abot. Iabot natin dun sa pasyente. So, katulad nito, yung pole, yung mga ginagamit natin panlinis. So, hindi mo dapat first reaction na tumalon sa tubig? Hindi po. Talagang dapat maghanap ka ng dapat mahaba. Dapat mo na maghanap ka ng pwede mong iabot. Okay, so gagawin natin, kakausapin natin, bibigyan natin instruction para mapakalma natin. Sir, umawa ka dito. Baka ikaw naman mahulog. Dapat magandang footing mo. Para hindi man ikaw mahulog. Dapat nakabalance din yung katawan mo. Dapat yung center of gravity mo ay malakas para in case nahatakin niya, kaya mong labanan yung pwersa niya. So, siguro dapat meron tayong pole o kahit lubid, no? Kahit rope pwede. Meron tayong tinatawag yung throw bag. So meron siyang flotation device siya na merong tali na pwede mong ihagis malapit doon sa nalulunod. Huwag mismo doon sa nalulunod kasi matamaan mo siya. Tamaan, mawalan pa lang malay, so dagdag injury sa nalulunod yun. So yan, tapos pwede mong hilain. Opo. So una pwede yung reach, yung tinatawag natin reach. So kung medyo malayo, pwede natin siyang batuhan natin siya ng any flotation device o anything na lumulutang para kapitan niya. Okay. So katulad ng may iba pa kayong mga... Ito yung ginagamit namin. Ito yung tinatawag nating rescue tube. So ito, kung medyo malayo at kailangan talaga languyin, ito yung ginagamit namin. Nakasabit sa katawan namin to. So pwede namin pahawakan to doon sa nalulunod or pwede namin i-suot sa katawan niya. I-clip namin ganyan. Ganyan. Okay, so parang salbabida na rin. Oo. So para relax lang yung patient. Lumulutang talaga. Opo, lumulutang siya talaga. Kahit pasakyan natin yan. Sige, sakaya mo. Kaya niya isang tao, isang adult na tao. Sakaya mo. So lulutang talaga siya. And then for children, ito, maliit lang. O kaya din yan ng adult. Ito naman sa mga swimming pool, so meron tayong makikita mga ganito, yung mga kickboard na tinatawag. So pwede rin natin ito ibigay sa kanila. Pero para safe tayo sa mga bata, as much as possible, wag natin iiwanan na nag-iisa. Laging meron nakabantay.
And kung gusto niya lumangoy, pwede nating suotan ng tinatawag nating mga life vest na available naman sa mga resort lagi yan. Para maiwasan ng malunod, dapat parating nakabantay sa mga hindi marunong lumangoy. Yung ibang tao, umiinom intoxicated, lumalangoy, nalulunod, no? So, huwag mag-swimming pag nakainom. Opo, kasi ang alak ay isang uri ng inumin na nakakalasing. So, ang ginagawa kasi niyan parang depressant. So, ang nangyayari, unang-una yung judgment mo ay naapektuhan. So, yung iba iinom tapos lalangoy. So, mangyayari, makikita mo na lang nakalutang na dyan. Kasi nga, unang-una yung judgment niya ay affected na. So, hindi niya alam, malalim na pala hanggang sa nalulunod na siya, walang nakakakita sa kanya. Kaya, ayun, nalulunod yung mga nakakainom. So, hindi lang don't drink and drive, don't drink and swim. Baka madisgrasya pa mga kasambahay. Okay, paano naman pag unconscious na yung tao? Yung talagang nalunod na, lumulutang na lang, dadalhin mo sa land, hindi humihinga. So yun po, dahil nga po sa mga ganyan na pangyayari, yung tinatawag nating CPR, dito natin napaka-importanteng magamit natin yun. And yung cardio, pulmonary resuscitation. So dahil po sa mga ganyan, si Kuya Daniel po, hindi naman niya kami pinagkukulang doon sa mga training na kailangan namin. So recently lang po, nagkaroon kami ng training ng emergency medical responder. And at the same time, bilang instructor po nito, nag-take po kami sa American Safety and Health Institute. So ngayon po, pwede na kami magturo, at the same time, pwede kami mag-certify doon sa mga papasa po. Kaya mo ba mag-demo kung anong gagawin natin? So una natin gagawin, kailangan humingi muna tayo ng tulong. Huwag natin kalilimutan nyo kasi mamaya, Call for help, tawag ka. nagsisipir ka, wala naman palang tumawag ng tulong. Tawag na emergency. Opo, tawag muna tayo ng tulong. And then, gagawin mo, check mo muna. Check muna natin kung may malay yung pasyente. So, paano natin gagawin? Tap natin yung shoulder. Sir. Pagka wala talaga, magbibigay tayo ng pain na tinatawag. So, pwedeng pisilin mo yung dito, yung muscle niya dito. Sir, so wala talaga. So, kung hindi ka naman marunong mag-CPR, pwede ka naman yung tinatawag natin compression only. Okay, at least chest compression. So, magko-compress ka lang na magko-compress. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang sa magkaroon siya ng malay. So, kailangan kasi natin gawin yun para habang inaantay natin yung ambulansya na dumating, may nagsisirculate sa katawan niya, saka sa brain niya na oxygen. Kasi yung utak natin, matakaw sa oxygen yan So mas importante yung chest compression kaysa sa mouth-to-mouth resuscitation. Opo, kasi yung paligid naman natin, meron tayong oxygen dyan So kaya kahit na mag-compress lang tayo, okay lang po. Kaysa naman buga ka ng buga, hindi naman umiikot yung dugo, so useless din. Pag nag-cough out siya ng tubig, itatagilid. Tatagilid lang po natin para yung... Paano po? So, okay natin. Nauubo siya, biglang mo itatagilid mo siya para para lumabas yung tubig. Opo. So pwede rin yung nakaganyan para pwede na tayo natin yung recovery position. Para habang hinihintay ang emergency responders. May yung nainom niya tubig, lumabas. Any final tips? Sa mga kasambahay natin, dahil sa summer naman ngayon, mag-aral tayo pwede tayo mag-aral ng mga swimming lesson para yung fear natin sa tubig mabawasan at magkaroon tayo ng confidence dun sa ating sarili para hindi tayo maging dagdag dun sa mga kailangan sagipin. And dun kung kaya may spare time naman sila, pwede rin na mag-aral sila nung pag-save ng mga tao o pag-aaral ng first aid para naman makatulong sa mga ibang tao. Okay, thank you very much again, Mr. David Etchalar and Mr. Amancio Tan of the UNTV News and Rescue Team and the Quick Action Team. Maraming salamat. Happy birthday to you. May birthday pa kayo Happy birthday to you. Happy birthday.
Bilisan mo ko ah. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Happy birthday, Doc. Maraming salamat. May birthday pala. Kaya naman pala. Huwag muna kayong alis mga kasambahay. Magbabalik pa po ang Doctors on TV.